Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay naririto po tayo sa Lunduyan ng Hangga, Pambong, Bulacan. Ito po yung landas ng buhay. Na isa po ito sa lunduyan ng ating pong pastor, ang Kaharan ng Langit. Ako po ay natutuwa at nagagalak at nagpapasalamat sa lahat po ng mga tao na nanalangin na ang aking pong panawagan sa buong Pilipinas at sa buong mundo na hinihiling ng ating pong kagalang-galang na ina na ating mahal na ina ng laging saklolo. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga tao na nakiisa sa pananalangin na ang ating pong pinapanalangin na patigilin yung pong ikatlong digmaang pandaigdig. Alam ko po na ito po'y napaka-imposible na ating pong magawa. Subalit sa hinaan mo napaka-imposible po ng hinihiling natin ito, pero sa napanood ko po kanina, ako po ay natutuwa. Talaga pong tuwan-tuwa ako na nakita ko na yung mga namumuno, maaaring sila po yung mga namumuno ng mga bansa na yan na nagkakagulo. At nakita ko po na pinag-uusapan po nila yung tungkol po sa ceasefire. Isa po itong napakagandang balita sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil kung hindi po sila titigil sa digma na ito, at tandaan niyo po lahat, sa lahat ng nanonood sa akin, sa mga kaorasan po na to, lahat po tayo dito ay damay. Huwag niyo po sabihin na malayo kayo sa bansang nagkakagulo na yan. Huwag niyo sabihin na wala kayong pakialam sa mga bansang nagkakagulo na yan. Pero lahat tayo ay madadamay sa gera na yan. Dahil kung hindi nyo po alam, ito po yung tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdig, ang tinatawag na ikatlong pagkaaba sa banal na kasulatan. Alam naman po natin na ito'y nakapropesiya, subalit ang ating pong kagalang-galang na inang Birhen Maria, ang ating pong minamahal na ina ng laging saklolo, ay nakiusap po sa lahat ng mga tao, at ito naman po ay ipinagpapasalamat ko sa lahat ng mga taong nakihisa sa pananalangin. At nakita ko naman po na yung panalangin natin na ito ay mukhang dininig ng ating pong dakilang Ama. Dahil sa panunod ko po kanina, hindi ko na nga lang po natapos dahil po papunta po tayo dito sa lunduyan na to upang makapagayag ng salita ng ating pong Panginoon at maipahayag natin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kasi po kung hindi po natin ito gagawin, kung hindi tayo kikibo, kung hindi tayo gagawa, kung hindi tayo kikilos, wala pong mangyayari. Maghihintay na lamang po tayo na kahindik-hindik na kamatayan ng lahat ng mga tao. Kung hindi po tayo gagalaw, kung hindi po tayo mananalangin, kung hindi tayo hihingi ng awat habag sa ating pong dakilang Ama. Dahil ito pong digmaan na to, talagang nakapropesiya na po ito. At nakapropesiya na rin po yung mga taong mga mamatay. Yan po ay nakasaad dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, na inihula po ito ng ating pong Panginoong Jesucristo na magkakaroon ng digmaan. Basahin pa po ba natin? Sige po. Para po sa kaalaman po ng lahat po ng nangyayari at nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon, nakahula na po yan sa Biblia, kaya huwag nyo pong babaliwalain yang banal na kasulatan na yan. Eto po, Mateo Kapitulo 24, talatang 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw na mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas
Kaya po napakalinaw na ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon ay inihula ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Di po ba lahat ng mga inihula ng ating Panginoong Hesukristo, lahat ay naganap? Napakalinaw po yan. Mga lindol na nagwasak ng iba't ibang mga bahay, mga building, na pumatay ng daang libong katao. Hindi po ba napakalinaw na ang lahat ng mga bagay na ito ay nakatala sa ating pong banal na kasulatan? Kaya po kung ating pong titingnan, itong banal na kasulatan, buhay po iyan. Dahil ang banal na kasulatan, ito po ang salita ng Diyos, ito po ay Diyos. Ayon po sa 1:1, ang salita ay berbo at ang berbo ay Diyos. Napakalinaw, di po ba? Kaya nga po itong inihahayag namin sa inyo, huwag po nating babaliwalain itong banal na kasulatan at pagbubulay-bulayan po natin ito sa araw at gabi upang tayo ay magkaroon ng mabuting kawakasan. Yan naman po ang sinasabi po sa atin ng ating kagalang-galang na Propeta Josue 1:8. Yan po yung mga bagay-bagay na kailangan po nating maalaman. At lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kailangan na po kayong magbasa ng banal na kasulatan. Dahil ito po ang buong kalooban ng ating Ama na nasa langit. Mag-aral po tayo ng mga banal na kasulatan dahil ito po yung mga karunungan na ating pong dapat maipon dito sa sanlibutan. Huwag po nating hanapin yung kayamanan ng sanlibutan dahil ito'y pawang walang kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Ama. Ito pong kayamanan na to ng mga karunungan na galing sa banal na kasulatan, ito po yung ating pagsumikapan na tayo makapag-ipon ng lahat ng mga karunungan. Dahil ito po yung mga kayamanan na ating madadala doon sa kalangitan, doon sa ating pong dakilang Ama. Ito po yung magiging passport natin upang tayo magkaroon ng mabuting kawakasan at upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong mga karunungan na mababasa natin at matututunan natin sa banal na kasulatan. Ito po yung pagsumikapan natin lahat ng mga tao na tayo makapag-ipon ng kayamanan dito sa sangkalupaan. Madadala po natin itong mga kayamanan na to sa ating paglisan dito sa sanlibutan. Pero yung mga kayamanan na yan na pinagsusumikapan ninyong maangkin lahat, wala po kayong madadala dyan sa mga kayamanan na yan. Makamkam nyo man lahat ng kayamanan na yan, walang kabuluhan yan sa harapan ng dakilang Ama. Yan po yung malinaw na dapat nyo pong malaman. Handa kayong pumatay ng tao, handa kayong malipol yung sangkatauhan, makamkam nyo lamang ang lahat ng mga kayamanan ng sandaigdigan. Kaya po nagkakagulo sa ating pong bayan. Kaya nagkakagulo sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa mga paghahangad ng mga kayamanan at kapangyarihan. Mayroon pa nga akong narinig na isang pangulo ng bansa na para daw makilala kung sino yung pinaka-superpower. Pero tandaan mo, ikaw na nagsasalita ng ganyan, mas hihigit pa ba ang kapangyarihan mo sa kapangyarihan ng Diyos? Kayo na lahat ng mga namumuno, sino ang mas makapangyarihan? Ang Diyos ba o kayo? Na sa isang iglap, sa isang sandali, sa isang kisap mata, ay kaya niyang tanggalin ang inyong mga buhay. Kaya habang may oras pa, habang may panahon pa, tigilan nyo na yung mga ginagawa nyong mga kasamaan na yan sa inyong kapwa. Dahil matutuwa ba kayo na kayo na mga namumuno ng mga gera na yan? Kapag nakita niyo na naubos na ang inyong pamayanan, naubos na yung lahat ng mga taong inyong nasasakupan, makikita nyo silang lahat ng mga patay at mga dugon at wala ng buhay, matutuwa ba kayo? At kasama doon ang inyong pamilya. Kaya lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo, pag-isipan nyo hanggat maaari,
pag-isipan nyo ng makasampung beses o 100 beses pa hanggat maaari lang, para hindi kayo makagawa ng mga pagpapasyang mga maling pasya na hindi na pagsisisihan nyo sa habang buhay. Dahil sa bawat pagpapasya nating mali, lahat yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Lahat ng ginagawa natin at inihahasik natin dito sa ibabaw ng mundo, lahat yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Lahat yan ay ilalagay ng Diyos sa paghatol. Lahat tayong mga tao ay kanyang hahatulan. Lahat kayo na nagpapanggap na mga Diyos dito sa sanglibutan, lahat tayo ay kanyang hahatulan. Dahil ang Diyos ang humahatol at hindi kayo. Dahil tayong mga nilalang, dapat nating sambahin, dakilain, purihin, paglingkuran ang lumalang sa atin. Hindi po tayong mga nilalang ang dapat paglingkuran ng mga tao. At sa lahat po ng mga tao, ang paglingkuran po natin ay ang lumalang sa atin at hindi yung nilalang lamang. Napakaliwanag po niya ng mga aral ng ating pong banal na kasulatan. Dahil kung hindi natin gagalangin, rerespetuhin, at susundin yung lahat ng mga kautusan na ipinagkalob sa atin ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon, sino ba tayo sa kanyang harapan? Basura lang tayo sa kanyang harapan na tayo kanyang lilipulin. Naniniwala kayo na ang Diyos ay manlilipol? Na ang Diyos ay apoy na namumugnaw ng mga taong binabaliwala siya, yung mga tao na winawalang halaga siya, yung mga tao na walang pagmamahal at pag-ibig sa kanya. Totoo po sinasabi nyo, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapanibugho, ang Diyos ay mapagmahal, maawain. Pero sa mga taong umiibig lang sa kanya, pero kung hindi ka umiibig sa kanya at hindi mo siya kinikilala, para ka lang basura sa kanyang harapan. Yan ang malinaw na dapat niyo pong malaman. Lahat ng mga tao na ayaw kilalanin ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, lahat ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, lahat tayo ay basura sa kanyang harapan. Nalilipulin niya. Naniniwala kayo na ang Diyos ay nanlilipol? Sige po, basahin po natin. Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 63. At mangyayaring kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon na ipalipol kayo at ibuwal kayo. Alam niyo po yung sinasabing ibuwal kayo? Patayin lahat at kayo'y palayasin sa lupa na inyong pinapasok mo pag-ariin. Lahat tayo itatanggalin sa sangkalupaan. Yung mga lupa na yan ay inaari ninyo na nais ninyong arin. Pero tandaan niyo pong lahat, ang mga engkanto, elemento, mga laman lupa, ang mga tunay na may-ari ng mga kalupaan na yan dito sa sandaigdigan. Wala po tayong pag-aari dito sa mundong ito. Ang ibinigay lang sa ating mga tao ng Diyos ay ang kapamahalaan. Wala tayong pag-aari dito sa sangkalupaan. Lahat yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ariin dito sa sangkalupaan. Yan ang malinaw na dapat po nating malaman lahat. Kaya huwag kayong mangangamkam o mag-aangkin ng hindi nyo pag-aari. Ang Diyos ang may karapatan sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Wala tayong pag-aaring mga tao dito na dapat nating malaman. Ang Diyos ang may pag-aari ng lahat ng mga bagay na yan dahil siya ang lumikha ng sanlibutan. Sinong tao ang makalilikha ng mga ginawa ng Diyos? Wala di po ba? Kaya panahon na para ang lahat ng mga tao ay magbalik loob na po sa Diyos. Ito po ang buod ng mensahe
na aking inihahayag sa inyo dahil panahon na po ng pagbabago, panahon na ng pagsisisi, panahon na ang lahat ng mga tao dapat magkaisa na. Lahat ng mga tao kailangan ng magbuklod-buklod at magkaisa. Na siya namang nakikita ko po. At ako po'y nagagalak sa lahat po ng mga tao nakikisa na magkaroon na ng kapayapaan dito sa ating sandaigdigan. At ako po'y humahanga sa lahat po ng mga namumuno, sa lahat ng mga namumuno ng bansa na ang hangad ay kapayapaan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para maglikha ng kaguluhan, para pumatay ng ating kapwa, para pumatay ng daan-daang libong mga tao. Nilikha po tayo ng Diyos, pinarami tayo ng Diyos para gawin tayong mabuti. Iyon po yung nabasa po natin, kababasa lang natin. Ulitin ko po, at mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti. Ano po nangyari sa ating po sandaigdigan? Naging mabuti po ba yung mga tao? Ano po yung sinabi ni Apostol San Pedro? Iligtas natin ang ating mga sarili sa masama at likong lahing ito. Ulitin ko po yan. Dahil yung sinabi ng kagalang-galang na Apostol San Pedro noong kapanahunan niya ay kasalukuyang nangyayari sa ating pong kapanahunan. Binasa sa atin ng kapatid kanina yung nangyayari sa ating kapanahunan na tayo po ay nabubuhay na sa huling araw. Ulitin ko lang po yung kanyang binasa. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. Ito po yung nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Kaya huwag kayong magtaka na ang mga tao ngayon, para nila pong basura na nagkakamatay. Nagkamatay sa lindol, nagkamatay sa mga dilubyo, nagkamatay sa mga bagyo, baha, lindol, at mga kung ano na pang mga kasakunaan. Dahil sa galit ng Diyos, ibinulaos niya ang lahat ng kanyang mga galit dito sa sangkalupaan. Dahil ito ang ginawa ng sangkatauhan kung bakit ang ating dakilang Ama at ang ating Panginoon ay nagalit. At ito po ang dahilan ng kung bakit ang Diyos ay nagalit at ang ating Panginoon. Wala daw pong naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng mga tao na itinakwil ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, lahat ng mga tao na ayaw kilalanin ng Diyos, kayo po ang kaaway ng Diyos at maaring makakasama kayo sa kanyang paglilinis. Dahil nasa panahon na po ng paglilinis ang ating pong dakilang Ama na inaalis niya yung lahat ng mga taong masasama na gumagawa ng kasamaan sa ating sandaigdigan. Ito po ang nangyayari sa lahat ng mga tao sa ating pong daigdig ngayon. Bakit ang Diyos ay nagalit? Datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Hindi po ba napakapanganib na ng ating panahon ngayon? Hindi natin alam kung bukas sa makalawa o sa mga susunod na araw, kung tayo pa ay mabubuhay pa. Paano pa tayo mabubuhay para kung lahat na lang ng mga nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon ay puro na lang kapanganiban. Lahat ng sumpa, parusa, salot, lahat na lang ay panganib. Paano pa tayo makaliligtas dito? Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Dahil maraming mga tao ngayon, kahit pumatay ng kanyang kapwa, yumaman lang. Kahit pumatay, lumipol ng sangkatauhan, mapunta lang sa kanya ang lahat ng kayamanan. Pero tandaan mo, ikaw na gumagawa ng ganitong karumal-dumal sa harapan ng dakilang Ama, kahabag-habag ka sa kanyang dakilang harapan. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Paano pong hindi magagalit sa atin ang ating pong dakilang Ama sa mga ganitong kaugalian?
na kasanayang gawin ng sangkatauhan magmula po ng panahon ni Ninunong Moises hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ganito pa rin po ang nangyayari. Kaya po ng pagbaba dito ng ating dakilang Ama, kung ako ngay Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako ngay Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Dahil magmula ng panahon ni Ninunong Moises, yung mga tao noon na pinatay ng Diyos ay tayo pa rin. At ang sabi ng dakilang Ama, wala raw nagbago. Kahit isa, wala. Paano tayong hindi lilipunin ng ating pong dakilang Ama? Kung palagi lang ganito, history repeat itself. Ito po yung hiwaga ng buhay na hindi nalalaman ng lahat ng mga mangangaral na tayong lahat na pinatay ng Diyos nung kapanahunan ni Ninunong Noe at nung kapanahunan ng Propeta Moises, tayo pa rin yung mga tao na yan. Yung mga kaluluwa noon, nagbalik lang po, nagbihis lang po tayo ng mga bagong damit. Ito pong mga katawang lupa natin. Subalit yung ating mga kaluluwa, iyan pa rin. Wala raw pong nagbago, kahit isa. Yan po ang sinabi po ng kagalang-galang na Apostol San Pablo, Roma Kapitulo 3, talatang 10. Walang nagbago. Basahin na po natin. Roma Kapitulo 10. Kapitulo 3, talatang 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala, kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas na nagsisigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, babasa po ulit tayo. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10. Sapagkat ang magnais sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil na kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ng kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanilang mga daing at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya ano po itong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Na ang mga tao, ulitin ko po, yung Mateo Kapitulo 3, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis. Dahil yung mga tao ngayon, basta nakita nila yung kanilang kapwa ay kayang-kaya nila patayin, papatayin nila para makuha lang yung kayamanan ng kanyang kapwa. Kaya ganyan po kabangis ang mga tao ngayon. Wala na silang pakundangan sa pagpatay sa kanilang kapwa. Kaya ang Diyos po natin ngayon ay galit na sa ating pong kapanahunan ngayon na dapat nyo pong malaman na ang ating pong Diyos pala'y nagagalit. Na ang ating pong dakilang Ama, nakatingin lang po yan sa atin. Paano po natin malalaman ng ating pong dakilang Ama ay nakatingin sa ating lahat? Jeremias, Kapitulo 16, talatang 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa matuwid, nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. So ibig sabihin pala lahat ng ginagawa ng tao dito sa ilalim ng araw, dito sa sangkalupaan, lahat po yan pala ay nakikita ng Diyos.
at wala tayong maitatago sa Kanya. Dahil ang mata ng Panginoon ay parang CCTV camera na nakatutok lang sa atin. Maniniwala po ba kayo? O sige po, babasa po ulit tayo. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon. Kaya huwag po nating isipin na ang Diyos ay nasa langit, na hindi tayo makikita. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Malayo ka man o malapit ka man, nakikita ka ng Diyos. Lahat ng mga kasamaan na yung ginagawa, nakikita ka ng Diyos. Ano man ang iyong lihim, ano man ang ginagawa mong kasamaan sa iyong kapwa, nakikita ka ng Diyos. At lahat ng mga ginagawa mong yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Lahat tayong mga tao ay may timbangan. Paano na lamang kung ang lahat ng mga nagawa mo dito sa sangkalupaan ay puro kasamaan? Tagilid ang timbangan mo. Saan ka pupulutin? Doon sa dagat-dagatang apoy na nagniningas na apoy at nasupri na siyang ikalawang kamatayan. Alam niyo po ba sa binasa po natin na ikalawang Timoteo Kapitulo 3, ang kahahantungan ng mga taong yaon ay ikalawang kamatayan sa nagniningas na apoy at nasupri. Babasa po ulit tayo. Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8. Ito po yung kahantungan ng mga tao sinungaling, na mga tao mapagmahal sa salapi, yung mga tao mapagmahal sa Diyos-Diyosan nila. Hindi lamang po ribulto ang Diyos-Diyosan. Lahat ng pinagkakaabala natin dito sa ating buhay na ito, na mas pinahihigitan pa natin sa pag-ibig natin sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama, lahat po yan ang tinatawag po dyan ay Diyos-Diyosan. Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway, mga mangkukula, mambabarang, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, yung mga taong itinuturo yung pagsamba sa mga ribulto, at yung mga taong sumasamba sa mga ribulto, kasama po kayo dito. Itinuturo naman po ng Biblia kung paano po tayo sasamba. Bakit hindi po natin itong magawa? Kanina lamang, pagpunta namin dito, nagkalat na naman ang mga ribulto diyan sa kalsada. Gaano naman po kayang kahirap ang abutin ng mga motorista sa aming pag-uwi. Dahil napakahirap po na yung mga ribulto na yan ay nagkalat sa kalsada na sa harapan ng dakilang Ama ay walang kabuluhan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at nasupri na siyang ikalawang kamatayan. Kaya po yung lahat ng mga gumagawa ng binasa natin sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, yun po ang kanilang mga kahantungan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Basahin po natin, Apokalipsis Kapitulo 4, talatang 20. Umpisa po natin sa 19. Sa 18. Yan pong gumagawa ng nasa ikalawang Timoteo Kapitulo 3. Ito po ang payo ni Apostol San Pablo. At sinabi po sa kanila ni kagalang-galang Apostol San Pablo, nasa kadiliman na kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila. Hindi po ba napakalinaw? Kasi po kung ulitin po natin yung ating pong binasa, alam ko po masakit po ito sa inyong mga pandinig, pero kailangan po natin itong malaman ang mga katotohanan na ito upang ito po huwag na po natin gawin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya po kami naririto. Hindi po kami narito upang manuligsa.
narito po kami upang itama na po yung lahat ng mga nakasanayang mga maling paniniwala, mga maling tradisyon, mga maling nakasanayan natin. Panahon na po para tayo'y malagay na sa tama yung ating mga paniniwala. Kaya po kami ay isinugo ng Diyos, ng ating Panginoon sa ating kapanahunan para po ang lahat ng mga nakaugalian nating mga mali ay kailangan na pong maitama. Ito na po yung tamang panahon para maalaman nyo yung mga katotohanan na nanggagaling po sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon, na dapat po nating tigilan na yung mga ganitong mga naunang gawain natin, na mga itinuro sa atin ng mga naunang mga ngaral. Kaya po ang naging bunga ay puro kaguluhan, puro gera, walang katapusang patayan, walang katapusang kaguluhan. Panahon na po para tayo magsimulang muli sa panibagong pagtuturo ng mga tamang aral ng mga katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Panahon na po para maalaman ng lahat ng mga tao mga katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Kaya nga po ang ating pong dakilang Ama ay nagsusugo ng kanyang mga sinugo sa ating kapanahunan. At hindi ko naman po ipagmamalaki ang aking sarili na isa po ako sa binigyan ng karapatan ng ating Panginoon Jesucristo na isawalat ko sa lahat ng mga tao ang mga katotohanan na dapat po malaman ng sangkatauhan ng lahat ng mga tao. Dapat na magsisi, magbago at magbalik-lob na po tayo sa ating pong dakilang Ama habang may oras pa, habang may panahon pa. Panahon na po parang lahat ng mga tao magbalik-lob na po sa ating pong dakilang Ama. Tuloy lang po natin ang sinasabi po ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga tao sa katawan po ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas na kanilang mga puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ng lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Dahil maraming mga tao ang nais nila lahat ng kayamanan ay kanila na. Sige, kain nyo na yan. Lahat ng kayamanan na yan. Pero pagkatapos niyan, na makuha mo yung lahat ng kayamanan na nais mo, sa araw na iyan, kukunin ng Diyos ang iyong kaluluwa. Sino kaya? Ang kukuha ng kaluluwa mo, si Satanas ba? O ang Panginoon? Tandaan po nating lahat tayong mga tao, hindi po tayo taga dito sa lupa. Tayong lahat ay mga taga-langit na kailangan na ang ating mga kaluluwa makarating na po tayo sa tunay nating tahanan, doon sa kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit. Kaya piliin po natin na gumawa ng tama. Piliin po natin na gumawa ng mga kabutihan sa ating pong kapwa. Napakabuti po ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang tinuturo ay pag-ibig, kapayapaan sa sangkatauhan, pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na hindi matanggap ng lahat ng mga tao. Mas pinili pa nila ang dilim kaysa sa liwanag. Tuloy po natin. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, eto na naman po tayo. Ano po ba kasi yung tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan na hindi matanggap-tanggap nitong mga taong ito na nagkakagulo ngayon? Na ayaw nilang tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na itinatakwil nila yung Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at sa kanilang bansa. Na ayaw nila kilalanin ng Diyos. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Ano po ba yung mga itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo? Ibigin mo ang iyong sarili na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Basahin na po natin. Juan, Kapitulo 15, talatang 12. Ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Bakit po ba, gaano po ba kahalaga ang pag-ibig? Ito po, sa 13,
ng Mateo, Roma Kapitulo 13 po pala. Pasensya na. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Kung may pag-ibig ka sa iyong puso, kung may pag-ibig ka sa iyong kapwa, hindi ka papatay ng iyong kapwa. Ikaw ay magkakaroon ng awa, malasakit sa lahat ng iyong mga taong nasa sakupan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang namumuno ng isang bansa. Kung ikaw ay taong may pag-ibig, kung ikaw ay taong may malasakit sa iyong kapwa, mas hahangarin mo ang kapayapaan ng iyong mga nasasakupan at kapayapaan ng iyong sambayanan at kapayapaan ng sandaigdigan. Yan ang mas hahangarin mo, hindi yung pumatay ng iyong kapwa kung meron kang pag-ibig. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya po nga hinihikayat ko ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo na magbasa na po kayo ng banal na kasulatan. Dahil kung tayo po ay matututong magbasa ng kasulatan at magiging habit natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan, pinakakain nyo na ang inyong kaluluwa ng pagkain. Ito po yung tinapay ng Diyos na bumababang mula sa langit, hindi po yung ostya na kinakain nyo na pinitpit na tinapay ng mga pari. Ito po yung tunay na tinapay ng buhay na kailangan po ng ating mga kaluluwa, na dapat po nating ipakainin ang ating kaluluwa sa bawat araw. Tuloy po natin. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kalaya ng pagdaraya, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Dahil ano po ba kasi ang bunga ng espiritu na tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga tao? Basa po ulit tayo sa Galatia Kapitulo 5 talatang 22. Kung tunay po na tayo nakikinig sa mga aral ng Panginoong Jesucristo, hindi po ganito ang ating pong daigdig, hindi po magulo, hindi po puro patayan, hindi po puro kaguluhan ang nangyayari po sa ating bayan at sa buong mundo. Dahil ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ito po, Galatia Kapitulo 5, talatang 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayon bagay ay walang kautusan. Nakita nyo naman po, kung ating pong pagsusumikapan na mapag-aralan at isa sa buhay yung mga aral ng ating pong Panginoon Jesucristo, magkakaroon po tayo ng pag-ibig sa ating pong kapwa. Magkakaroon tayo ng pag-ibig sa lahat ng mga tao. Dahil ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig at kapayapaan. Pero ang tanong ko po, bakit ayaw na ayaw ninyo sa mga itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit ayaw na ayaw ninyo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Tanong ko lang po yan ha. Sa lahat ng mga tao na ayaw sa Panginoong Jesucristo, bakit ayaw nyo ang kanyang Ebanghelyo? Na kung ito lamang ang siyang nasunod at siyang naghari sa buhay ng sangkatauhan, di sana'y hindi magulo ang ating bayan, di sana'y hindi magulo ang ating mundo sa ating kapanahunan, di sana'y dapat sana ang ating daigdig ay mapayapa kung pinaghari lamang natin ang siyang tunay na hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siyang bata pa lamang, nakatakda na siya na siya po ay dapat na maghari, na siya yung nakatakda na maging hari sa sangkalupaan. Bakit? Maraming mga nagpakilalang mga hari, maraming nagpakilalang sinadawang hari,
Pero ano po ba yung na-contribute ninyong kapayapaan sa sanlibutan? Inaagawan nyo ng posisyon ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi po sa Isaiah Kapitulo 9, talatang 6, inaagawan nyo ng posisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Inaagawan nyo ng karangalan ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa atin ay pinanganak ng isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng kapayapaan. Dahil tandaan po nating lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya, walang tao na makapagbibigay ng kapayapaan sa sandaigdigan. Walang iba kundi ang dakilang Ama at ang ating Panginoon ang siyang nakatakdang makapagbigay ng kapayapaan sa buong mundo. Yan po ang malinaw na malinaw. Yan po ang sinabi sa aklat ng Levitico, Kapitulo 26, talatang 6, at magbibigay ako ng kapayapaan sa buong lupain. Tapakalinaw po, ang Diyos pala ang makapagbibigay ng kapayapaan sa buong lupain. Dahil tandaan po natin lagi, wala tayong magagawang mga tao kung Diyos po ay wala po sa ating buhay. Kung wala po siya, kung wala po ang Diyos, kung wala po ang Panginoon, wala tayong magagawa. Tuloy po natin. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Magbihis daw po tayo ng bagong pagkatao. Alisin na po natin yung mga nakasanayan natin, pagsisinungaling, mga katarantaduhan, mga pagnanakaw, na mga kasamaang ginagawa natin sa ating pong kapwa. Alisin na po natin. Magbihis daw po tayo ng bagong pagkatao. Magbago na rin po tayo. Alisin natin yung mga gawa nating mga masasama na masakit sa paningin ng ating dakilang Ama. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Nilalang po tayo ng Diyos para hindi maging balbal. Nilalang po tayo ng Diyos para hindi maging masama. Nilalang po tayo ng Diyos para tayo maging mga anak niya, maging mga banal, at hindi mga maging balbal. Kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. Wala na pong magbubulaan. Lalong-lalo na po sa pangangaral. Kaya nga po sabi ni Propeta Malakias, ang mga di banal na mga saserdote ay tinutulan na. Sino po ba itong mga saserdote? Ito po yung mga nangangaral na mga kautusan. Yung mga hindi ra pong banal na nangangaral ng banal na kasulatan, tinututulan na po ito ng Diyos. Dahil pong mga hindi banal na mga mangangaral, wala po silang mga alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. At ang sabi po ni Propeta Isaias, sila daw po yung mga aso, at ang mga aso ay matatakaw at walang kabusugan. At sabi naman po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, hindi daw po sila nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa kanilang bulsa. Dahil sa kanilang maiinam at mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Dahil marami po nga pong mga tao ang hindi nagbabasa ng kasulatan. Maraming mga tao ang walang alam sa katotohanan. Paano po tayo magkakaroon ng mga kaalaman sa katotohanan kung ayaw po ninyong basahin ang salita ng Diyos? Kung ayaw ninyong pakainin ng inyong mga kaluluwa ng salita ng Diyos? Ito po yung tunay na pagkain at hindi po yung ostya. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Panahon na po para tayo magbalik loob sa Diyos. Panahon na po para tayo magsisi, magbago at magbalik loob na po tayo sa Diyos habang may oras pa, habang may panahon pa. Ito na po yung tamang panahon ng lahat ng mga tao ay tinatawagan na sa karan ng langit. Dahil tinatawagan po namin kayong lahat upang makinig ng tinig ng ating pong dakilang Ama. Kung kayo po ay naniniwala at sa lahat po ng mga tao may paniniwala
na ang Ama ay bababa at iparirinig niya ang kanyang tinig sa sangkalupaan. Pumarito po kayo lahat at tayo'y magkatuwiranan. Yan po ang sabi ng Panginoon. At ang ating pong dakilang Ama ay bababa sa kanyang luklukan at iparirinig niya ang kanyang tinig. Dahil ang sabi po ni Propeta Moises, sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila. Kailanman tayo tumawag sa Kanya, agad siyang bababa at magpaparinig ng Kanyang tinig. Magaganap po yan dito sa Kaharian ng Langit. Lahat ng mga relihiyon, hindi po tayo mag-uusap kung anong relihiyon meron kayo. Hindi po tayo mag-uusap kung anong pananampalataya meron kayo. Ang kailangan po natin, magkaisa na po tayong lahat ng mga pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lahat ng reliyon ay kailangan na po magbuklod dahil isa lang namang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Isang dakilang Ama lang naman ang ating kinikilala at isang Panginoon. Bakit pa tayo maghihiwa-hiwalay pa? Kung meron namang nakatakdang dapat maganap. Dahil ang sabi po sa Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 10, magaganap po ito. At kailangan na po itong maganap sa ating pong kapanahunan. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan. Papagpisanin lahat ng mga bayan, lahat ng mga reliyon, lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kailangan na pong magbuklod at kailangan na magkaisa upang ang Ama ay bababa sa kanyang luklukan at kanyang iparirinig ang kanyang tinig sa sangkatauhan. Papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking tinig, ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Dahil kung tayo po ay aaralan ng ating pong dakilang Ama, iparirinig niya ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao, mayroon po tayong mga matututunan na pwede po nating maiaral sa lahat ng ating pong mga anak. Yung pong mga namumuno sa lahat ng mga bansa, yung pong mga nasasakupan nyo po na yan, mga anak nyo po yan. Dahil kung maririnig nyo ang tinig ng dakilang Ama, meron po kayong mga bagay-bagay, mga matututunan na maituturo nyo ang pag-ibig, kabanalan, kapayapaan sa sangkatauhan. Yan po yung ibababa ng ating pong dakilang Ama. Dahil ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-ibig at hindi Diyos ng kaguluhan at hindi Diyos ng patayan. Ang ating dakilang Ama na kinikilala natin ay Diyos ng pag-ibig at ang ating pong Panginoon. Yan lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat, na sana po matapos na ang lahat ng mga kaguluhan na to, matapos na yung digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat po ng mga namumuno ng digmaan na yan, maawa po kayo sa lahat ng mga taong nagkakamatay, mga bata, mga babae, mga matatanda. Maawa po kayo, magkaroon po kayo ng pag-ibig sa inyong pong kapwa. Maawa kayo sa lahat ng mga taong nagkakamatay. Maawa kayo sa lahat ng mga inyong mga sundalong nagkakamatay. Maawa kayo sa lahat ng inyong mga pamilya na magkakamatay. Dahil tandaan po ninyong lahat ng mga namumuno sa buong Pilipinas at sa buong mundo, walang nananalo sa gera. Lahat ay talo. Maliwanag. Walang nananalo sa gera. Kapag naubos ang mga tao at kayo na lamang ang natira, ano pang silbi mo? Ito po ang aking pong huling mensahe. Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Panahon na para tigilan na yung pagkakabahabahagi ng lahat ng pananampalataya.
Yung mga hidwang pananampalataya na yan, tama na po. Lahat kailangan ng magkaisa. Lahat ay kailangan ng magbalik loob sa Diyos. Dahil isa lang namang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya po lahat ng mga tao na nakikinig sa aking tinig, sa mga kaorasan po na to, kailangan nyo na po itong malaman na hindi po nakapagliligtas ang reliyon. At walang reliyon na makapagliligtas. Ang makapagliligtas sa atin ay ang pagsunod sa mga batas, palatuntunan at kautusan ng ating pong dakilang Ama. Ito po yung kanyang 10 utos. Na kahit saan kami pumunta, dala-dala po namin yan. At kailangan na po itong maipatupad sa buong mundo. Hindi po yung New World Order na yon. Wala pong kabuluhan niya sa harapan ng dakilang Ama. Yung New World Order na yon, basura lang po yan sa harapan ng dakilang Ama. Dahil ang tunay niyang kalooban na kung ito yung masusunod, magiging kalugod-lugod po tayo sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Kung masusunod natin ang kanyang 10 kautusan na ito. Ito po yung kanyang kalooban na dapat na pong masunod at matupad sa ating pong sandaigdigan ngayon. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, tuloy po natin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa katulad, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya lahat po ng mga ginagawa natin dito sa ilalim ng araw, dito po sa sandaigdigan, lahat po yan ay ilalagay ng Diyos sa katulan. Lahat tayong mga tao ay kanyang hatulan. Lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng dakilang Ama, at lahat ng dila ay magsusulit sa harapan ng dakilang Ama. Kaya nga po ang pinapayo ni Apostol San Pablo, magsitulad nga kayo sa Diyos. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Dahil kung ito po yung ating gagawin, magiging kalugod-lugod po tayo sa harapan ng dakilang Ama. Kaya po ang lahat po ng mga tao ay aking hinihikayat, magbalik loob na po tayo sa Diyos. Hanapin niyo po ang Diyos habang may panahon pa, habang may oras pa, bago dumating ang mabangis na galit ng ating pong Panginoon. Yun lamang po, at magandang umaga, tanghali po sa inyo lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama, sa lahat ng mga doktor ng kalangitan, sa lahat ng mga arkangeles ng kalangitan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papuri at pasasalamat ay aking itinataas sa inyong mga banal at dakilang pangalan. Siya nawa.